Hindi ho kayo nagtataka na yung property na yun ay nakabakod tapos hindi ho dumadaan sa lugar ninyo. At kayo po na mayor, kailangan dumaan pa ho kayo sa ibang bayan sa Angeles para lang ma-inspect yung lugar sa Porac. Tama po ba yun? Yun po ang actually sad reality na na At yun po nangyari. hindi niyo po kinorek at hindi ho kayo nagtaka doon, Mayor. Nadatnan ko na lang po rin yan, Your Honor. Mr. Chairman, sa dami na rin at po this ng- point, I rest my case. Super B, Super Balita. Sinupalpal na naman ni Congressman Richard Gomez si Mayor Capil dahil nga sa mga sagot nito na inconsistent at ni halos hindi makasagot sa mga tanong ni kahit ang pagdeklara ng income ng Pogo sa Porac ay hindi na i-report sa munisipyo o sa BIR. Lantara na talaga ang mga hindi kanais-nais sa lungsod na nasasakupan ng alkalde. Pwede ba naman yun mga ka-Super B na mayroong pagkalaki-laking negosyo sa isang lugar at mismo ang mayor ay walang alam sa kung gaano kalaki ang kinikita nito? Hindi man lang nagtataka kung bakit may matataas na pader sa isang puguhan at naging private property na rin ang minsang public road ng Porac. At yun na nga po, ni hindi na pinakinggan ni Congressman Richard Gomez ang huling sagot ni Mayor Capil na pahiya tuloy ang alkalde. Thank you, Mr. Chair. Mayor Capil, pasensya na ho kayo kung kami lahat nagtatanong sa inyo kasi kayo lang yata yung LGU na nandito. Meron pa ho bang ibang LGU na nandito? Sino pa ho ba? Anyways, sa susunod na hearing, pag dumating yung ibang LGU, tatanungin din ho namin sila sa mga tanong na binigay ho namin sa inyo. Ibabalik ko lang ho ulit, no, yung powers of the LGU, no? Yung section 444.b.16, ang sinasabi talaga doon, yung chief executive shall exercise general supervision and control over all programs, projects, services, activities within its own jurisdiction. Ando na ho tayo. So, noong 2019, kayo po ay umupo as mayor, hindi ho sila nag-ooperate? Ika niyo? Hindi ho sila nag-ooperate o nag-ooperate na ho sila? Based on their kung 2019 po, bali nag-i-start pa lang po siguro sila ng operation nila. Nag-start sila ng operation. Yes, Pero Your hindi Honor. niyo po binibigyan ng business tax, sabi niyo kanina, di ba? Based on records, O wala pa? Based on records, wala pa po. Yun ang sabi niyo kanina, Mayor. Yes, Your Honor. Oo. Paano niyo bakit niyo pinapa-operate na wala pang business business permit? Actually, before niyo bigyan ng business permit, dapat bibigyan niyo muna sila ng occupancy permit para maka-apply sila ng kuryente nila, para makapasok yung telco, para mabigyan sila ng water permit, lahat po 'yun. Yes, Your Honor. Kasi po, di ba as-built na po yung Thai court. Bago pa ako umupo, nakagawa na po yung Thai court na at in-apply po nilang ng building permit and occupancy permit, Your Honor. Pero sabi niyo po, nag-ooperate na ho sila na wala pang business permit. Hindi Yes. niyo dapat pinag-ooperate yung isang negosyo. Sorry po talagang sa process lang ho tayo. I'm not pinning it down, but Yes, Your kine-question lang namin yung processing na ginagawa ninyo. Yes, Your No? Honor. Pangalawa, Mayor, dun sa sinabi ni Attorney Africa at saka sa BPLO na wala silang declared na income. Paano nyo na-determine na wala ko silang declared na income? Kasi sinasabi ng PAGCOR, at least nag-average sila ng 3 billion a year. 3 billion a year. Kung ako ang mayor na, habulin ko yun. Kasi magagamit ko yun para sa munisipyo ko eh. Magagamit ko ng mga projects, mga plano natin. Madam Attorney Africa, yes ma'am. Mr. Chair, in the filling up of the application form by the applicant, the municipality relied on the declaration of the applicant, and it is the format of the application form, Mr. Chair. There is a certification and verification therein that they are obliged to give true and correct information, otherwise will be subject to perjury, Mr. Chair. So based on their declaration, So upon your this assess- investigation, you're telling us na totoo yung declaration nila. Mr. Chair, at this point, it is not true. It is not true. Yes po. So, yung sinabi nila na certificate of no income, sinasabi mo Opo. na hindi totoo. Based on our investigation, Mr. Chair, then it is not true because it is contradictory to the revenues that were declared and
that was that the PAGCOR just stated today, Mr. Chair. Oh, okay. Opo. Pero yung former pronouncement niyo tsaka ni BPLO, sabi niyo kasi based on sa business tax na chinarge sa kanila, wala silang revenue. At that time, Mr. Chair. Last week lang 'yon, no? Hindi po. Hindi Last po. week mo sinabi 'yun eh. Baka nagbago this week. Hindi po. We are looking, Mr. Chair, on our database For such a po, big 2019. business, Opo. yung munisipyo niyo ho ba, nagbigay ho ba kayo ng tax holiday? Wala. Wala po, Mr. Okay, wala. Chair. I'm sure wala. Wala po, Ah, Mr. Chair. Did you take a look at the documents na sinabit nila sa BIR? Kasi kung nagdududa kayo sa isang negosyo sa inyong munisipyo, pwede niyong puntahan yung BIR. Tatanungin niyo sa kanila, magkano ba ang dineclare ng BIR? Magkano ba ang binayaran ng BIR sa inyo? Did you take a look at that? It is the standard protocol naman po ng aming business processing. So check po. according to sa binayaran sa BIR, wala rin silang kinita. Kasi meron kayong, sabi niyo may certificate of no profit sila eh. Mr. Chair, at that time, I was not yet part of the municipality, so I Sige, cannot babalik ko answer. kay Mayor. Mayor, Opo. chinek niyo ho ba sa BIR kung nagsubmit sila ng annual tax nila? Kasi kung their annual tax, doon natin makikita kung magkano yung kinita ng Pogo. Actually, Your Honor, I relied on my department heads. According nga dun sa Section 44 po na naturan ninyo, General Supervision and Control po ang trabaho ng Mayor. Ang department head po is Technical Supervision. Kaya nag-hire po tayo ng mga technical people na nakakaalam po ng trabaho nila kasi hindi po kaya talaga ng Mayor sa dami ng trabaho. Kasi kung rinireport po sa akin yan, Your Honor, lump sum na. Correct. Kaya hindi ko po, wala kung lahat po sa dami ng real property namin, sa dami ng business establishment namin sa Porac. Ilan ho yung business establishment sa inyo? Nung naupo ako na nasa almost 2,000 siguro, pero ngayon nasa 3,228. And our real property, 90,000, Your Honor. Sabi ko nga po, pag report nila po sa akin yan, nasa lump sum na lang. Kasi kung tigisa-isahin ko po yan, wala na pong matatrabaho ang mayor. Considering talaga noon po, Mahirap po busy, talaga. napakahirap Mahirap dahil po talaga pandemic ang pa po. trabaho ng isang mayor. Yes, Your Honor Oo. po. Dahil nung ako isang city mayor, maliit lang ho yung city namin. Ang land area namin kasi laki lang ng Metro Manila. So ganun ho yung land area nung binabantayan ko nung ako mayor. But since nasa probinsya kami, ang registered na negosyante doon is almost 9,000 na registered na negosyante sa amin. Pero somehow, katulad nyo, naka-SGLG din ho kami. So kung naka-SGLG ho kayo, means seal of good local governance, that means nakita nyo yun, nababantayan nyo yun. Di ho ba? So it is not a reason na marami negosyante. Kasi ang gusto natin, pag mayor tayo, mas marami negosyante, mas maganda para sa munisipyo ho natin. Pero ang hindi ko lang ho masakyan po, na meron ho silang revenue na 3 billion a year, pero tinatanggap ho natin yung certificate of non-revenue ng isang kumpanya dun sa isang lugar ninyo. Kaya nga, I would like to ask is the BIR here? Is the BIR present? Last question, Congressman Gomez. please. Last to, Mr. Chair. Thank you. BIR, siguro, bukas pa yung, yung opisina nyo. Pwede nyo ho bang makuha ngayon yung binayad na taxes ng, anong pangalan ng kumpanya, Mayor? Lucky South 99, Your Honor. Lucky South 99. Is that the registered corporation in your municipality? Yes, Your Honor. At yun yung nagbabayad ng business tax sa inyo? Ang full name po, Mr. Chair, Lucky South 99 Outsourcing Okay, Incorporated. it is only 3:30 in the afternoon and I'm very sure that the BIR can get the records of that. Simulan na ho natin sa 2016 hanggang ngayon. Konti lang naman yun, once mabuksan yun, doon na lahat ng records nun. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair. unfortunately, nag-declare ng hanggang 2 p.m. lang yung pasok kanina sa BIR. But, yung Malacanang po. However, Mr. Chair, I can confirm na may binabayad po yan. Kasi po, based dun sa recent Pogo Law, ang GGR, pinapadala po sa amin ng PAGCOR What is yan. GGR? Gross Gaming Revenues po. Okay. Kaya walang takas po talaga sila ngayon kasi yung PAGCOR pinapadala po sa amin kung magkano yung revenues na kinikita nila. Tapos yun din po ang So as a government agency, how will you react to the LGU of Porac?
sinasabi na walang profit, walang income ang yung Pogo na naka-station sa kanila. Very impossible po. Thank Okay. you, Mr. Chair. Lastly, Mayor, i-confirm ko lang yung sa location ng yung location Okay, sir. ng Pogo. Sabi niyo umiikot pa ho kayo ng Angeles. Yes, Your Honor. Paano po 'yun? So Actually, yung property kunyari ito yung property nila. Paglabas din ng kalsada dito, Angeles na 'yon. Angeles po. Gano'ng kalaki ho yung property? Around 100 hectares po yung buong property. Hindi po, yung ano po, Pogo, sa Pogo. 8.6 hectares. 8.6 hectares. Ilang titulo po 'yun? I'm not sure on. Sa BPLO, the administrator would know siguro. Oo, dapat. Or kung nandyan yung office of the building official ninyo, malalaman mo kung ilang titles meron yung lugar nila. Good afternoon po, Mr. Chair. Based on submitted records po, Okay, last. Yes, last question. 9 titles po yung... Ilan? 9 titles po yung... 9 titles. At paki-confirm po kung tama po yung sinasabi ko na lahat ng titulo na ini-issue, kailangan meron ng road right of way. Yes po. Correct? Yes po. So, paano po nangyayari yun, Mr. Mayor, na ang sinasabi nyo, isa lang ho yung daanan? Actually, yung property po, nakabakod siya sa likod. Tapos yung dadaanan mo dun sa walang nakabakod, is a private property. Hindi nyo po kinorek at hindi ho kayo nagtaka dun, Mayor? Nadatnan ko na lang po rin yan, Your Honor. Mr. Chairman, sa dami na rin at po this point, I rest my case. At least nakita ho natin yung inconsistencies at saka yung mga dapat kailangan ayusin ng isang LGU sa magandang klase mga bagay, no? Especially, Mr. Chair, with regards to local government unit income, napakalaking bagay po nun. Nasa ganun, yung kanilang munisipyo, kung umaani po ng at least isang negosyo out of the 3,000 negosyante doon, 3 billion isang taon, Mr. Chair, dapat bantayan nila ng mabuti yung ginagawa nila. Otherwise, the BIR must look into the documents of the said LGU, pati na rin po ang DLG kung ano kailangan lang gawin. And the Bureau, ang BLGF, Bureau of Local Government Finance. Local Government Finance, correct, ang BLGF. Kailangan po. Mr. Chair, thank you. Okay, thank you so much, Congressman Chair. Gomez. So we will be